Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Pilipinas. And welcome na naman po sa isa naman nating reaction video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po kay Tiger99. At syempre po sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sa ating mga talasenders, sa ating mga viewers, sa ating mga followers, sa mga nag-share, mga nagla-like, nagko-comment dyan, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Okay? So ito na nga, meron po tayong pag-uusapan, dalawang topic po ito. Isang good news at isang bahala na kayo. Ito na nga po mga kababayan, ito po yung una nating pag-uusapan, no? Ayan, alright. Baka mamaya sabihin na naman ng mga DDS. Syempre ano yan ganito yan, bla 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 bla. Alam niyo naman ng mga DDS, no? Ngayon mga kababayan, sa mismong account nitong si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi po dito, ang Agri, Puhunan at Pantawid Program dito sa Mindanao ay bahagi ng mas malawak nating layunin na wakasan ang gutom sa buong bansa. Bukod sa pamamahagi ng makinarya at iba pang tulong, pinapalawak din natin ang kadiwa para mas malapit sa taong bayan ang murang pagkain at produkto ng ating mga magsasaka, mga kapatid, mga kaibigan. Mindanao? Akala ko ba ano? Ayan ang mahirap sa inyo. Well, mga kababayan, ako naman po naniniwala na hindi po lahat ng mga taga Mindanao. Siguro meron, pero maliit na porsyento. Yung ayaw sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos dyan sa may Mindanao, mga kapatid, di ba? Maliit lang na porsyento yung mga yan. Maingay lang ho sila sa social media. Maniwala ho kayo sa akin. Ay, sus ko po. Maliit na porsyento lamang po yan mga kababayan. Ito pa, ayan, di ba? Galing po sa Presidential Communications Office to, isa na namang hakbang tungo sa pagwakas ng gutom sa bansa. Mahagi ang pamahalaan ng mga makinaryang pansakaan at intervention monitoring guard o yung MIC sa mga magsasaka sa Sarangani bilang bahagi ng paglulunsad ng Agri-Puhunan at Pantawid Program o yung APP na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Kasama, sabi dito mga kapatid, kasama sa APP program ang livelihood support loan na hanggang 60,000 at 8,000 nakabuuan tulong sa loob ng 4 na buwan upang matulungan ang mga magsasaka habang hinihintay ang panahon ng anihan. Grabe naman itong administrasyon naman na to, di ba? Sa likod po ng pambabato sa iyo ng kung ano-anong masasamang salita, masasamang kung ano-ano, nandiyan ba yung para sila mga buang na gumaganon-ganon pa, patirik-tirik ng kandila, pa-curse-curse pa na, sana daw matsugi na daw. Ayan ang ganti po ni Pangulong Bongbong sa inyo. Ilalahat ko na po kayo. Kasi lahat po tayong mga Pilipino mahalaga po sa ating presidente. At hindi lang ho sa ating presidente. Kung mapapansin po natin, pati ang ating First Lady ay nagbibigay din ho ng tulong sa ating mga kababayang Pilipino o sa ating lahat ng mga Pilipino. Yung Vice Presidente kaya, kumusta naman? Ngayon, ito po yung pangalawang topic po natin. Amy Manotoc! Amy Manotoc, tignan mo yung pinagtatanggol mo. Ito lang may tatanungin ko lang ho kayo. Ano ba ang tawag sa babaeng pumatol, okay, sa isang lalaki na merong asawa na legal? Ibig ko sabihin mga kababayan, pinakasalan niya, iniharap niya saan po? Sa harap ng altar. Tapos, alam mo nang ganon, ay umatol ka, nagkaroon pa kayo ng junakis. Anong tawag doon? Ngayon, nasasabihin nila, anal daw, anald. Anald? Kala ko ba simpleng tao lang tong mga to? Kala ko ba wala silang pera? Kasi yun ang sinasabi ng mga DDS, di ba? Walang pera yung mga yan, simpleng tao lang sila. Kala ko ba walang pera, simpleng buhay? Bakit nakakapagpa-anal sila? Oh my goodness, hindi ho biro ang pagpapa-anal mga kababayan dito sa Pilipinas. Malaki yung gagastusin mo, di ba? Ngayon, Amy Manotoc ka, tanong ko lang naman yun anong tawag nyo doon? Pag-comment nyo dyan ngayon mga kababayan, dito tayo kay Amy Manotoc.
Amy Manotok, tignan mo yung ano, yung ipinagtatanggol mo na pamilya. Ito po kasi yun, ayan, ayan. Ang sabi dito mga kababayan, itong si Common Law Wife. Pasensya na, hindi ko na babanggitin yung pangalan hindi ko na mababanggit yung pangalan nitong si Common Law Wife. Ay sabi mga kababayan, paek-ek na lang yun. Hindi ako naniniwala sa kanya. Nagtatanong siya na ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba niya nakita kung anong nangyari? Ayan, Amy Manotok. Ipinagtatanggol mo yung ano niya, yung lalaki niya. Pero ayan, ang sinasabi sa'yo, paek-ek mo lang daw. Ano ngayon, makukuha mong suporta sa kanila? Wala, nga. Sinasabi ko sa iyo alam mo, ang nagmamahal sa mga Marcoses, unang-una na dyan, yung mga loyalista. Kaming mga loyalista ng Marcos. Pero as of now, Amy Manotok, hindi nyo ba napapansin kaya tinatawag ko Manotok yan? Hindi ko mabanggit yung apelido sa kanya, hindi ko mai-connect yung apelidong Marcos sa kanya mga kababayan. Kasi bakit? Sinisira niya yung kapatid niya. Kaya pasensya naman, Amy Manotok ayan, napapala mo ngayon. Instead na mapalapit ka sa kanila, ang ginagawa, wala, paek-ek ka lang daw. Isa pa, ito pa. Ay sabi dito ni Common Law Wife. Excuse me po. Wait lang magsisip lang ako ng coffee. Malamig na yung coffee ko ngayon mga babae, ito po, ayan. Ay sabi dito ni Common Law Wife, congratulations sa Pilipinas, may na naman, congratulations, ganyan ang gusto ninyo. Sige, congratulations. Congratulations BBM, Pres Marcos. Sarcastic, no? Sarcasm. Ngayon, binutata siya ni Yusek Claire Castro, mga kapatid. Ay sabi po ni Yusek dito, hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Common Law Wife. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang mga Pilipino, magkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Huwag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga ganitong mga klaseng pananalita. Oo, di ba? Basag. Oo nga naman. Common Law Wife. Kinongratulate mo ba yung lalaki mo? Noong libu-libong mga Pilipino ang pinatsugi niya. Ultimo nasa loob ng bahay, matsuchugi nung panahon ni Digong. Nasa loob nga ng bilangguan matsuchugi pa Di ba? Kinongratulate mo ba? Kinongratulate mo ba yung yung son-in-law na si Basti Duterte na mayor ngayon diyan sa may Davao City? Na yung mga empleyado niya, mga kababayan, ulitin po natin yung empleyado diyan sa may Davao City, 37 po na na employees. Positibo po saan po? Sa illegal na gamot. Kinongratulate mo ba? Tanghaling tapat mga kababayan, tanghaling tapat. Mayroong holdapan na nangyayari dyan sa may Davao City. Kinongratulate mo ba yung son-in-law mo? Common Law Wife? Parang wala naman kaming naririnig sa'yo, Common Law Wife Sarcastic ka kasi. Kaya yan, well mga kababayan, ito lang napapansin ko. Alam nyo, di ba, ito yung legal wife ni Rodrigo, nanay nila Sara, ni Bulong at ni Baste. Tahimik. Di ba? Tahimik lang, Tingnan nyo. Pansinin nyo po. Tahimik lang siya. Pero siya illegal wife. Pero ang, ay, naku naman. Ang ingay, no? Ang ingay. Kung sino pa yung, iskabeche, ganon? Kung sino pang iskabeche. Siya pa yung maingay. Samantala, yung legal wife, tahimik lang. Oh my goodness. Ulitin ko tanong ko ano ang tawag ninyo sa babaeng pumatol, nagpa-jontis sa isang lalaki na may legal wife? Anong tawag nyo doon? Okay? So kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Comment down below and please follow, like and share for more. Peace out.